Magandang hapon po. Nagka-flash flood sa isang barangay sa Dipakulaw, Aurora dahil sa bagyong Ramil. Mahigit 1,000 pamilya sa Aurora ang inilikas. At mula sa Baler, Aurora, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Pia, Ivan, patuloy pa rin naka-alerto at nakamonitor ang otoridad dito sa probinsya ng Aurora habang nasa loob pa ng PAR ang bagyong Ramil at ramdam pa rin ang epekto nito. Habang ramdam ang bagyong Ramil sa Aurora, lumikas ang mga nakatira sa gilid ng ilog sa Barangay Ditali sa Dipakulaw sa takot na bahain ang kanilang bahay. Karamihan sa kanila mga light materials ng bahay. Natakot na po kami talaga, kaya lumikas na po kami. Malakas po ang ulan sa hangin po. Basang-basang ako nung lumikas ako kagabi. Mahigit 1,000 pamilya o halos 5,000 individual ang inilikas sa mga evacuation center sa Aurora. Mas ramdam itong umagang hagupit ng bagyo. Sa lakas ng ulan, nagka-flash flood sa Barangay Janid. Umapaw sa kalsada ang tubig mula sa bundok. Tuloy-tuloy ang clearing operation ay sinasagawa ng DPWH dito sa bahagi ng Barangay Janet sa bayan ng Dipakulaw. Dahil kasi sa malakas na buhos ng ulan ay nagkaroon ng flash flood at umapaw na yung tubig sa mismong kalsada. Possible naman sa lahat ng mga motorista ang kalsada dahil may mga nag-a-assist na mga personnel mula sa DPWH. Sa Baler, halos mabali ang mga sanga ng puno. Nangangalit din ang alon sa dagat. Nakabantay ang otoridad para matiyak na walang turista na maliligo o magsasurfing sa Baler Beach. During this time lang naman kasi yung hindi para sa amin to, hindi para sa LGU Baler, kundi para for their safety. Na masarap mag-surf kasi malalaki alon pero yung safety pa rin iuna natin. Binabantayan pa rin ang mga lugar sa tabing ilog dahil pa rin sa banta ng flash flood. Sa kasiguran, halos tangayin din ang hangin ng mga puno. Nag-zero visibility pa sa lugar sa lakas ng ulan. Nagpaulan din ng bagyo sa Nueva Vizcaya. Sa bayan ng Kasibo, hindi madaanan ang Poblacion Aloy Overflow Bridge at Kapit Aloy Overflow Bridge dahil sa baha. Sa Isabela, nagpapakawala ng tubig ang Magat Dam mula pagkahapon. Bukas ang isang gate nito. Ivan, kahit mga bahagyan ng umayos ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Aurora, hindi pa rin pinapauwi ang mga residente sa kani-kanilang mga bahay dahil pa rin sa banta ng pagbaha. Ivan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Habang patuloy ang pagbangon ng Masbate sa bagyong Opong, heto't muli silang naperwisyo ng bagyo. Sa bayan ng Palanas, binaha ang sitio Tanag sa Barangay Poblacion dahil sa ulang dala ng bagyong Ramil. Napilitang lumusong ang mga nasa kalsadang nagmistulang ilog. May mga bahay ring pinasok ng hanggang tuhod na baha. Humagupit din sa bayan ng Baras sa Catanduanes ang bagyong Ramil. Apektado ng malawakang pagguho ng lupa at putik ang pangunahing kalsada sa Barangay Moning. Sarado muna ito sa trapiko at hindi madaanan. Ramdam din ang malakas na ulan at hanging dala ng bagyong Ramil sa Sorsogon. Lalo't unang naglandfall ang bagyo kahapon sa bayan ng Gubat. Nawala ng kuryente sa ilang bayan. Sa ngayon, wala pang naiulat na pinsala ng bagyo sa Sorsogon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, hindi muna magagamit ang ilang classroom sa Siargao Island nang mapuruhan ng magnitude 6 na lindol noong Biyernes. At mula sa General Luna, Surigao del Norte, nakatutok live si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril. Yes, Ivan, ikinababahala ng mga residente rito sa General Luna, Surigao del Norte ang mga malalaking bitak sa isang paaralan na resulta ng lindol. Gumuhit ang bitak na ito sa magkabilang dulo ng gusali sa Tawin-Tawin Elementary School sa General Luna sa Siargao Island, kasunod ng magnitude 6 na lindol nitong Biyernes. Baka sa iba't ibang bahagi ng eskwelahan ang iba pang pinsala ng lindol. Mabalakagid ko kay ang mga bata mandiri ang nakakuan. Kasagari di man nato ibayan ng panahon na simba ko mahugsak kun di dayon ni maatiman. So dapat nga doon siya makuha na kumana dili sa pagamitan. May mga bitak din sa Barangay Health Station. Nakaka-turnover lang ngayong taon.
Sa pag-iikot ng lokal na pamahalaan, may nakita ring mga bitak sa General Luna Central Elementary School sa Barangay Poblasyon. Walang nakitang major damage sa mga paaralan sa pag-iikot ng LGU, MDRRMO at Engineering Office. Kaya ayon sa alkalde, balik eskwela na ang mga estudyante simula bukas. Medyo mayroong malaki-laking crack, so titingnan namin yan ulit o kung ano ba talaga, kung kaya pa ba yan siya. Okay naman na mag-resume na ang klase sa Lunes. Balik na talaga sila kasi wala namang major talaga damage. Ang mas ikinababahala raw ng LGU ay ang banta ng tsunami. Nagtalaga na sila ng evacuation centers. Ang LGU prepared naman kasi prepared talaga kami, kasi nandito kami sa island, di ba? Wala naman kaming tatakbuhan pa. Iba, buti kung mainland ito kasi sakay pa pala. Dito island kasi prepared talaga kami. Pagsabi daw ng yung may Ivan, balik eskwela na mga estudyante bukas araw ng Lunes ayon yan sa LGU pero hindi muna gagamitin ang mga silid-aralan na may bitak. At yan ang latest mula rito sa General Luna, Surigao del Norte. Balik sa inyo, Ivan. Maraming salamat, Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Sa ginagawang reforma sa DPWH, tiyak daw ang pagpurga sa mga tiwali sa kagawaran ayon kay Secretary Vince Dizon. Bubuhayin din daw ang programang pag-hire mula sa mga sasanay nitong bagitong engineer. Nakatutok si Darlene Kai. Sa planning session ng DPWH sa Clark, Pampanga, dumalo ang mga dating kalihim ng kagawaran. Sina ICI Commissioner Rogelio Babe Singson at Ping De Jesus. Tinalakay rito ang reformang ginagawa sa kagawaran. Sabi ni Secretary Vince Dizon, siguradong maraming mawawala ng trabaho sa DPWH. At the rate we're going, yung mga kasong pinafile natin at yung mga nadidiscover natin, talagang maraming mawawala, no? From top to bottom. We need to also seek other external help, like yung suggestion ni Sec Babes about getting external advisors, no, sa mga engineering companies na respetado sa buong bansa. Plano ni Dizon na buhayin ng DPWH Cadet Engineering Program, isang recruitment at training program para sa batang civil engineers na kalaunay magiging mga opisyal o engineer ng DPWH. They are the ones who inspect the quality of the projects before it is turned over to DPWH for payment. No? And if they find out that it is substandard, then the contractor who did it was compelled to fix it at his own expense. Pero paano makukumbinsi ng DPWH ang publiko na mapagkakatiwalaan ang mga magiging bagong opisyal o engineer kung galing din sila sa loob ng kagawarang nabahira na ng mga anomalya? Kailangan na natin i-develop yung quality ng tao sa DPWH kasi hindi naman pwedeng huminto yung trabaho ng DPWH . Marami kasi dyan unknowing victims, no, napilit, no, ng mga boss nila to do certain things. So in a very compassionate way, you can give them a second chance. No? Ang kailangan lang, go through a promotional examination. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.